na bawal po ang magpadala. Hindi ako, yung examiner. May examiner po Yun po kasi yung pinupuwede nila sa akin, bawal magpadala eh. Hindi padala, yung magpapadala, hindi yung... Opo, yung magpadala yung kamag-anak. Bawal daw po yun. Na, kasi doon po daw yung declaration na inano ko, ako ang nakapirma. Dapat daw po, yung sa akin lang na nanggaling ang dadalhin ko. Eh, culture po natin mga Pilipino yung dalhin mo yung may pagpapadala sa'yo para iabot nila sa pamilya nila kasi hindi sila nakakauwi. Isasabay nila sa'yo. Ito, yun po kasi siguro ang pagkakaintindi is that, di ba, tinatanong tayo niyan palagi kahit ng airline. Tayo ba ang mismo nag-impake na hindi po kasi ganun yung pagka-ano nila sa akin ng time na yun. Yung pinapaliwanag na, if I can finish. Okay po. Okay po. Tapos yung, para maklaro lang natin yung siguro ang punto lang din ng natin, ng examiner is that, pinapaliwanag sa iyo na hindi naman nasa bawal yung magpadala ng pasalubong. Ganito po kasi yan. Ang sabi po kasi, nung chinek po yung gamit ko, tapos iPhone yan, 100,000 yan. Tapos sabi ko po, ay, pinadala lang po to sa akin. Sabi po niya, at saka hindi po to 100,000, iPhone Pro 12 lang po to. Tapos ako po ang bumili online, gamit yung credit card ko kasi po, nangutang sa akin yung nagpadala. Yun po ang sinabi ko. Kasi po, inaan po nila na 10,000 lang daw po ang pwedeng bitbitin. Na 10,000 pesos lang na sa pagkakaalam po, hindi po ganun. Kasi ilang beses na po kasi ngayon di nagkakaintindihan. Oo, yun po ang lumabas na kasi. Nakita mo yung declaration form, di ba nakalagay doon na OFW or tourist, anong purpose na travel natin, vacation. So actually, naging mabait na si Customs na hindi na natin strict. May penalty kasi yun kapag mali yung ang intindi niya kasi, ang nakalagay po kasi doon, vacation. Kasi kung babakasyon po ako, ano po ang, ano nga ba dapat ano po bang dapat yung ilagay? Kasi magbabakasyon po ako. Kung halimbawa, you are an overseas foreign worker, as you claim to be, diba? Yun po ang inyong sinabi sa inyong post, at na-communicate ninyo, siyempre pagbabasihan naman ng ating mga officers, yung nasa dokumento. This is the document. Ano po bang documents ang sinasabi nila? Anong declaration form? Yung travel pass? No. Ayun, kasi po ganito po yan. Hindi ko pa po naibibigay yung wala pa po silang alam tungkol sa dineclare ko. Kasi po, ang ginagawa po nila, pagkabigay po nila nung pinil up, labas na po agad yung hindi na po nila babasahin. Kasi nakaganyan yan eh. Nung pagkabigay ko pong ganyan sa kanila, araw na ako agad. Alam na po nila yung laman ng ko. So, paano pong declaration ang sasabihin ko doon? Paano po nila sasabihin hindi ko dineclare? Hindi pa naman po nila nababasa yung kakabigay ko pa lang eh. Sabat dito, sabat dito. Doon na, wala. Nung pa nga, hinanap pa nga nila kung asan yung declaration ko, ano yung pangalan mo? Ano yung apelido mo? O, di po ba? Tapos sinasabi na hindi ko po daw dineclare yun. Yun po ang sinasabi ko. Pero in your declaration form na meron tayong kopya, na Opo, lahat po yun. Kasi check lang naman po yun kung yes or no. Lahat po yun yun. Kasi ang alam ko po, 2 phone lang yun na hindi naman po ang alam ko po, hindi lang po 10,000 ang Okay. Wala po kami alam na gano'n lang. Ganito hindi natin sinasabi na bawal, pero huwag mong mamasamain pag ginagawa ng mga empleyado ng gobyerno natin ang trabaho nila. Kasi sila naman din yung mananagot kapag they don't follow the protocol. In this particular instance, at ulitin ko lang na sa totoo lang, naging matulungin ang ating customs officers. They could have been very strict about it. Yun na lang sa mali na pagdeklara. Nandun mo sa baba ang mga penalties noon. Sasabihin ko lang po kung ano talaga, it's fact. Illegal ko yun na hindi po tama ang ating pagkakadeklara. Iintindihan natin na there are situations na siguro sa pagkakamadali, nakalimutan, there are kasi dito siya nalito eh. Hindi maliwanag sa kanya na yung doon siya papasok sa 150. Diba? Kasi nga nilagay niya vacation kasi siya ay magbabakasyon dito dahil babalik siya Kaya vacation, ano po ang pipiliin mo doon na nakalito? Ano po ang pipiliin nyo doon na ano nga daw pipiliin niya? Okay, ang ano kasi doon, ang sa tax treatment talaga, hindi mo yung purpose of travel.
Hindi, ano nga yung ilalagay na, kasi ang mukhang nagkaroon ng misunderstanding kung ano yung magiging status niya. Kasi papasok siya doon sa 150, di ba? Hindi po doon yun yung controlling kung vacation or ano yung Hindi, purpose of saan travel. ba? Saan ba? Whether we are an OFW or we are a tourist, yun po ang nagko-control kung ano. So, hindi Hindi niya, po tourist. hindi niya, doon tayo nagkaroon ng Wala, misunderstanding. ang chinek mo kasi. Petition. Yes. Ano yun, resident? Lahat naman po na may contract sa ibang bansa, Yan- residence po yun. Dito lang tayo, Yes po dito kayo. lang tayo hindi Residence po kasi. nagkaintindihan eh. May bangso kasi na ano. Sir, ganito lang. Kasi I think it's useless to talk about it. Right. Let me explain. Nandito kasi siya. Kasi nga, ang intindi niya, residente siya rito. Kaya nilagay niya resident. Oo. So, anyway. So, we'll help in the dissemination. That's good. Oo, nandito naman no, partners ng Bureau of Customs at ano, pero sana in the future, I don't think, no, prangkahin na lang din kita, hindi ko siguro tama din yung iyong nagawa na you will do that to customs officers, no? Alam mo ba na marami sa kanila na exposed to harm, no, threats, pareha lang naman tao din yan, no? At bilang pinuno nila dito, I will tell you, parang masakit din sa akin yung gano'n. Pero part of a picture book yun, okay lang, no problem. I explained Hindi na that to namin her. aanganin yun, pero sana let's give a little bit of space naman, no? To basic, ano ba, yung naunawaan namin Opo, kayo. pero kayo din sana din po, kaunawaan din po nila kami. Oo, walang Na problema. kaming mga dumarating, kaming mga OFW, yung paghihirap namin doon. Tapos siyempre, sa culture na po natin, sa mga nababalitaan na natin. Oo. Siyempre, nasa utak na po natin yung gano'n. Yun yung ina-explain. Oo, doon Like, po. ano Doon po ito, aside, hiningan nyo naman din ako ng recommendation. Naiintindihan ko naman ng pag-i-implement eh. Kaya ako nag-suggest ng messaging. Like, for example, yung pagbawal, di ba? Bawal. Yung ano daw, yung pagbumukas, yung pagbalipan. Okay, naiintindihan ko yun. Alam niyo, mas madali niyo maintindihan ko sasabihin kung lalapit ka, may problema po ba? Diba? Kasi mag-iiba yung Ano po yung- mag-iiba yung buong Nag-ano tono. doon, yung mapapahiya ka. Ma, bawal magbukas ng ano dyan, tapos ang daming tao. Yun, doon po nag-start eh, nung So, again, doon po nag-start yung ano ko, kasi alam ko na po na doon pa lang, umpisa pa lang. Tapos nung ando na po sa may magpipila ng ano, nakapila na po ako dito sa may left side, pinapapila niya ako doon sa marami na magpila, eh dito iisa na lang. Diba? Ganun po yung inano niya eh. Sabi niya, ma'am, pila ka doon. Kaya alam ko kung tinatarget na nila ako eh. Kasi, Actually, yeah, ganun po yung let's nangyari. correct that, no? Kasi 5 ang ating passengers na, ano nun, no issue, no complaints, nothing, naiintindihan ng pasahero. Same protocols naman na sinusunod natin. We do not target anybody kasi hindi naman po natin talaga kilala yung mga individuals na dumarating. Libo po yan, araw-araw. At sa dami rin po ng pasahero na pinaprocess natin ang kanilang clearance sa customs, wala naman yung nagiging problema. So, ano kung bang benepisyo sa atin kung single out tayo? As I've said, it's just the messaging. It's just the messaging. Kung paano, I understand where you're coming from. I also understand where she's coming from. Doon sa messaging lang kayo hindi nagkaintindihan. Diba? Kagaya nun, kung alam ko yung bawal, pero kung paano mo siya sasabihin, you spell a lot of difference. Kunyari, ako na gagawin ko, anong problema, ano yung hinahanap ko? It will deliver the same message, pero walang magiging tensyon. Kasi iba na sa kanila, pagka nasabihin, bawal yan. Ano to eh, ang haba na ng kanyang hugot doon. Kasi ang hugot yan, pupunta na yan kung saan siya nanggaling na bansa. Kasi nga, marami silang dinadanas na gano'n doon. So, ang kanyang pinagagaling, bakit ginaganon din ako dito sa bansa ko? Now, I know hindi nyo sinasadya. Kaya lang kasi, that's why I'm telling you, I understand their language and I also understand where you're coming from. Now, kaya naman ako nag-aalay sa inyo ng ganitong paliwanag para, kasi nga, it will always happen. And me personally, we don't want that. So, yun lang. Kaya naman, ang pakay natin ngayon, hindi na ito busisiin. As we promise, we will help doon sa pagpapaliwanag. Itong nangyari dito, ang mas mabuti, magkasundo na lang, we will help pagdating din sa... Ako naman, ang ina-appeal ko rin, let's discover, there's myriad ways to
to deliver instructions. Noted. Thank you very much. Maraming salamat. So, para All of this is noted. Thank you. Okay? Maraming salamat. Thank you. Sige, maraming salamat din. Alam mo, marami pa kayong gagawin. Thank you, sir. Actually, hindi na... Was not able to do any work today. Okay, sige. Thank you. So we're good?